being there, sumisenyas ako sa kanya. Kung pwede ako makapagsalita, kahit na ano. Pero pag ako nagsalita talaga, walang tulugan na ito. Kasi isa lang kayo. Yun ang programa ko, walang tulugan. But anyway, bibilis ako, no? Alam ko lahat ang layunin natin para sa mabuti, no? Yung sa akin, I want to share something and at the same time, I want to explain also, being in the business for so many years, syempre, hindi lamang naman sa pagiging sidewalk vendor na naranasan ko, naging janitor ako sa isang sinihan at napunta ako sa pelikula, television at tangalan. Kaya lahat ng mga klase ng kailangan gawin na maganda at alin yung hindi tama, siyempre natutunan din natin yun. At nung ako yung maupunan sa radyo, ito during the panahon na ang disiplina umiiral. At kami ay talaga may obligasyon na sinabihan na pinagkano kami sa seminar na hindi ka pwede bumanggit ni pangalan ng minuman sa iyong programa na ikasisira ng isang tao. Pero sa ngayon, nakikita natin marami ng ganyan, di ba? So, ano ang nangyayari, di ba? Merong nasisira, saan mapupunta yung sinisira? But anyway, ito pa rin, nagmamadali ako sinasabi ko dahil bigyan lang ito 5 minutes, ano? Okay. Natinig ko kanina sa pagsasalita nga, hindi lang naman television especially sa mga artista, nasabi ko rin ito kay Chairman na ang artista, gumagalaw lang ito sa television, sa pelikula, yung kung anong nangyayari sa totoong buhay. Kinikilos na ng mga artista. Pag nagawa naman ng artista na maging maganda ang kanyang pagganap, meron tayong mga awards ba na given body. Nagiging best actor, best actress, supporting, and also, and director, and producer. Lahat yan, nandiyan dyan. And of course, hindi lamang yan. Si Kuya Jens, tumangan din ng maraming programa. Anong layunin? Makatulong, mag-isip mo. Meron producer, ginawa ang negosyete. Anong negosyete? Para magturo kung paano ka magsisimula ng isang negosyo at kung ano yung mga bagay sa loob ng tahanan na nakakalita na natin na pwede palang maibenta ito na gawin lamang at ayusin. Yun ay para madagdag ng income. Ano po? Yung mga bagay na napapabaya. Pero ano nangyari sa programa? Ano kakulangan? Ang suporta ng advertiser. You see, nag-iisip ka ng mga programa na kung ano yung maganda para panuorin, hindi naman ito nabibigyan ng importansya at walang suporta. So, nawawala ang programa. Ano napapalitan? Ano dumating? Mga paninira, mga usapan, mga chismis, at mga ano. And not only showbiz. Ito, the most important now, even, to mention it, even in politics, nakikita nyo ang baratan. Masasama na rin ang mga salita na nakikita ng mga kabataan, which maraming mga estudyante na nagsasabi sa akin, Kuya James, ikaw ay walang tulugan, manggising ka nga dyan sa mga tao. Kami nanonood ng banata ng mga politiko, ano nangyayari, ano natututunan namin, kung ito'y papasukin din namin. Si Kuya James, nag-isipan isang programa, pangkabataan, ang Dutch Entertainment. Anong ginawa ko? Yung mga batang nangangarap na pasukin ng showbiz, binuksan ko pintuan. Okay? And the most important, ang ginawa ng sharing ni Kuya Germs, yung allowance na binibigay ko sa mga bata, not coming from the network. Pero hindi ko masisisi ang network. Because meron na kami ngalap na kumakanong budget, pwede lang. Pero si Kuya Germs, ay imbes na ibulsa, isinishare ko ito sa mga bata na nangangarap. So, ilang bata ang naging sa loob ng 10 taon member ng Dutch Entertainment. At maraming bata ang lumaki ang pangalan because of that show. Sa GMA Super Show, ganyan din ang ginawa ko. So, ngayon, hating gabi na ang programa ko. Ako ba, kailangan pa ako mag-programa ng ganung oras? Wala nang oras may bigay sa akin. Pero pinag-isipan ko, anong magagawa ko? Ganung oras, tinatangkilik. Bakit? Because nakikita pa rin ng mga sumubaybay kay Kuya George kung anong ginagawa niya sa mga kabataan. Kahit na oras ng gabi,